Ako yung type ng tao na mahilig magplano ng mga travels, sa mga bakasyon, kung saan-saang lugar. Pero, never ko naman sila itutuloy kasi very undecisive ako kung saang bansa ako gusto pumunta. So, nakaisip ako ng sobrang genius idea. What if papiliin ko na lang tong wheel na to kung saang bansa ako pupunta? And iro-roll natin to. Let's see kung saang bansa tayo maglaland. At kung saan siya magland, doon tayo pupunta. Simple lang ang rules na to. Meron lang akong 1 month to prep para ayusin yung mga visa or anything like that. Second rule, kailangan kong mag-enjoy dun sa bansa na yun. Kailangan kong mag-explore. Kailangan pag uwi ko sa Pilipinas, meron akong dalang mga lessons or mga bagay na natutunan ko dun sa bansang pupuntahan ko. Kailangan kong hanapan ng regalo si Bricks, like pasalubong si Bricks since hindi ko nga siya kasama sa trip na to. Pero anyways, oras na para ikutin natin to, so let's go. Yes! Guys, gusto kong makapunta sa Korea. Buti na lang nag-land siya sa Korea! Never pa ako nakapunta sa Korea. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Pero let's see kung saan tayo dadalhin ng ihip ng hangin. Kaya ano pa inaantay nyo? Let's go! Sorry, ang ganda ng intro ko. Yes! Syempre, nag-book na rin muna ako ng aking ticket. Inayos ko na yung aking mga papers. And finally, it's time para mag-pack ng mga outfit. Nandito na ako ngayon sa airport. Unfortunately, hindi makakasama sa akin si Bricks ngayon. Kinanta ko yung friend ko, si Pam. Gusto ba ako samahan sa Korea? And she said, okay. Guys, I'm with Pam! Let's go, guys. Ano sinasabi nila sa Korea? Ano irashimasu eh? Off the Boracay! Anong first impression mo of the airport? It's very clean. Nasa Korea na tayo. Medyo malamig. Nag-dinner na agad kami ni Pam and kumain kami dito sa parang isa sa pinaka-oldest restaurant sa Korea. And sobrang dami nilang Michelin stars. Tama? Michelin stars. Basta, sikat sila. And they serve this authentic samyetang. Chicken siya na meron siyang laman na rice porridge. Yes! Parang lugaw nga. Namili ako ng aking midnight snack. Guys, this is corn dog. Original na corn dog talaga. Kaya niya, take niya. And then, itong pangarap namin kainin ni Bricks. Ako muna ang tutupad. Para siyang pancake na sobrang jiggly. Yung mga, ang tarin lang, tarakurato, sanatata. Anyway, sikman na muna natin to. First bite. Kabidyo call ko si Bricks. Mas masarap pa siya sa inimagine ko. Grabe yung pagka-flappiness niya. And medyo bumagsak na yung flappiness na to ha. Like, alsa to kanina. I highly recommend kung pupunta kayo sa Korea. Next item naman natin. Sikat na sikat din na corn dog. Hindi na siya super duper init. Sayang. Tikman natin. Kung sobrang init nito, like yung nagme-melt-melt yung loob niya. Feeling ko sobrang sarap niya. And ang dami ko na-try na corn dog na yun ang kaya nila to like sa Pilipinas. Iba yung lasa niya. Sobrang crispy ng labas niya. This is amazing. Sa mabubulunan ka sa kanya kaya niyang tubig. I think matutulog na lang muna ako ngayon. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ni Pam bukas. By the way, magkahiwalay pala kami ng room. So, hindi ko siya kasama ngayon. Good morning! Oh my God, kagising ko lang. Ngayon ko na nararamdaman yung pagod sa pasat na likod ko. Sobrang sakit ng katawan ko. I think this is our day 1. Hindi ko alam kung anong agenda natin today. I guess mag-ayos na lang muna ako sa bed. Sakit ng ulo ko, shit. Grabe, aray. Sakit ng ulo ko. Pagkagising ko pa lang, tinagayos na agad ako kasi medyo mahaba-haba tong araw ko ngayon and kailangan ang face card natin pang malakasan. Medyo malayo yung biyahe from our hotel doon sa venue na pupuntahan namin kaya nag-brunch muna kami saglit. Yes, brunch!
Good morning! Annyeonghaseyo. Ay, kamsahamnida. Oras na for the Korean makeover. Nagsuot kami pa nitong kanilang national costume. Ang tawag dito is hanbok. Meron ako ditong hanbok nila and I think ito yung kanilang national costume. Pero this one is medyo modern na. Meron siya 3 layers. This one, then the top, and then yung palda. Para siya talagang Filipiniana sa atin. Inayos lang din nila yung hair laluch ko para talaga full look. At ito na, nagsimula na ang paglalakbay namin. I think dinala ko ni Pam dito sa parang convention siya. So basically, meron ditong mga vendors na nagtitinda ng mga Korean goods. Like usually may kinalaman sa culture nila. Pero more on adaptation na siya sa generation natin. Naalala ko meron doon na nagbebenta ng hanbok pero more on modern hanbok na. Like you can use it for everyday. At ang naging pinaka-highlight talaga ng araw ko dito is yung aming pagti-tea testing. Dito ko na-realize kung gaano ka-importante ang tea sa culture nila. At girl, ang dami palang iba't ibang variants, iba't ibang flavors ng tsaa. Pero in fairness, nagustuhan ko sila kahit hindi naman ako umiinom ng tea. Ang tea lang na iniinom ko is Nestea. In fairness naman, masasarap ang tsaa nila dito. Iba ng part dito sa convention na to kung saan pwede mong dalhin yung mga luma mong damit. Pwede mo siyang ipamalit din sa hanbok. Kung ano yung mga available na stocks nila, pwede mo ipamalit yung luma mong damit doon. And since parang convention nga tong pinuntahan ko, merong area dito wherein you can play like traditional games nila. Like actually merong mga games dito na nasa Squid Game. Para siyang dice pero hindi siya dice, mahabang pieces siyang ganyan. Ibabato mo and then iikot-ikot ka. Sobrang sana pala nag-uwi ako ng ganun. Pinaglaban ko pa yung Pilipinas doon sa paglalaro namin ng traditional games. And then meron nag-perform dito na band na gumagamit sila ng traditional instruments sa music nila, which is so cool. And sa sobrang dami namin ginawa ng araw na yan, sa tingin nyo mapapagod kami? Hindi! Dahil naggala pa talaga kami ni Pam sa Myeongdong. Nagbago sila ng Olive Young. Olive Young. Olive Young. Basket. Sadly, wala pa rin talaga akong mahanap na gift para kay Brick. So, bawi na lang tayo bukas. Guys, good morning. It's day 2. Yes, naka-outfit na ako. Day 2 and napakaaga na namin rumampa. And yes, nakahambok na naman ulit kami. Naka-outfit na naman ulit kami. Na para bang nasa Korean telenovela yan siya. Today, binitbit ako ni Pam dito sa parang National Museum of Korea. Well, basically, National Museum nga siya ng Korea. And grabe, sobrang laki nitong museum na to. Yung scenery na meron dito, like, grabe talaga, sobrang laki niya talaga. Sabi nung tour guide namin, this is actually like parang pangkasal. Kasi malaki daw yung ganto niya. Yung sinuot namin kahapon is I think mas modern or like parang mas normal. Parang kami kakasal dalawa. My top is from Hanbok Village. Para siya may sandata sa ulo. Actually, kanina sa sasakyan, tumatama yung ano niya sa mukha ko. Para siya malaking chopstick. Of course, nag-lunch muna kami bago mag-ikot-ikot. Meron pa silang ganito. Para hindi madodumihan yung damit. Sobrang cute ng lunch namin today. Aliw na aliw ako dito kasi sobrang liliit lang ng serving sizes niya pero nakakabusog siya at the same time. And also, iba't ibang putahe siya. So, iba't iba yung lasa na matitikman mo. Di ba kasi sa atin parang isang ulam lang, then kanin, tas yun na. So, aliw na aliw talaga ako dito. Ano na ang pinakamahirap na part dito? Ang pag-CR. I'll update you. Update sa success, nakaiyak. After that, nag-ikot-ikot kami dito sa buong museum and we came across this digital art gallery. Yes! Digital art! Well, alam niyo, sobrang cool ng concept na itong digital art na to kasi parang yung mga lumang paintings in Korean culture, ginawa nila yun in digital form kaya parang gumagalaw-galaw na sila and yun yung nakikita namin dito sa exhibit na to. Kaya kung makikita nyo lang to sa personal, grabe, like sobrang trippy niya. Like parang lahat ng buong peripheral vision mo, lahat ng nakikita mo. Parang kang nasa loob ng art. Ganun yung feeling niya. I highly recommend na pumunta kayo dito if you want to immerse in the Korean culture. Para ma-fully immerse ka sa culture, maganda magsuot ng hanbok.
And girl, grabe, sobrang daming artifact dito sa museum na to. Like, if you want to immerse yourself in Korean culture, I highly recommend na pumunta kayo dito kung bibisita kayo sa Korea. Kasi iba talaga yung mga knowledge na matututunan mo dito. Pero anyways, habang nag-iikot-ikot kami, nakita namin tong kanilang souvenir shop. Ang dami kong pinamili mga kung anak-anak dito, te. Kasi ang ganda ng souvenirs nila. Ang ganda ng mga ref magnet nila. Te, paglabas namin, nagulat ako kasi nandito yung Saja Boys. Yes! Nag-perform sila live in action. So, sobrang daming ganap talaga ng museum na yun, te. And ang dami ring tao. Kahit sobrang pagod na ako sa araw na to, te, hindi tayo pwede mapagod kasi nasa Korea tayo. Nagko-Korean barbecue kami sa Korea. Yes! Nag-dinner lang muna kami saglit with our international friends na nakilala lang din namin dito sa Korea. And nag-samji kami dahil like authentic Korean barbecue. At ang first thought ko dito is ang kakapal pala ng meat talaga nila. Like, di ba kasi sa atin sobrang ninipis, parang bacon. And syempre, te, hindi pa tapos ang araw natin. Diyos ko, dahil. Every night na lang kami nandito ni Pam. So, naggala na naman ulit kami ni Pam sa Myeongdong. Hindi pa rin ako natitigil maghanap ng pangregalo kay Bricks. And unfortunately, wala pa rin ako nakikitang magandang pangregalo kay Bricks. So, umuwi akong luhaan at pagod. Nag-ready na lang din ako mabilis sa matulog. And I guess, good night! Good morning. It's day 3. I think may suot ulit kami ng hanbok mamaya. So, inayos nila yung hair namin. Pero I think this is more demure lang. And dumiretso na agad ako for the breakfast. Isa ko lang mag-breakfast ngayon kasi si Pam nag-aayos pa. Sayang wala si Brix dito. Feeling ko magugustuhan niya to. And every time na mag-isa ko lang na ganito, namimiss ko talaga yung love of my life. Yes! Namimiss ko si Brix! Ang agenda namin ni Pam today is pumunta sa National Gugak Center. Aralin natin yung traditional music nila. And ito yung bumungad sa amin, te. And basically, tuturuan nila kami dito ng kanilang traditional music. Inaral namin yung pansori, which is like parang kanta siya. So, syempre, kapag may kanta, merong instrument. Tama ka dyan, partner. Basically, itong instrument na to, para lang siyang tambol. Pero I believe gawa siya sa cow skin. So, like, yes, with leather. After namin aralin yung music na to, te, naloka ako sa teacher namin, dai. Kailangan daw namin mag-perform dito sa parang stadium nila, te. Diyos ko po, hiyang-hiya talaga ako nito. Pero I have to do what I have to do para to sa Pilipinas. Charat! Performance. Heartfelt. Kumain na muna kami ng lunch/merienda. Pero I think parang lunch pa rin to. And can I just say, sobrang sasarap ng mga Korean food. Sobrang dami ko nakain. I think nadagdagan ng 2 kilo yung timbang ko. And for the last chance, kailangan ko pa rin makahanap ng paregalo kay Brix. Kasi hindi ako uuwi. Hindi talaga ako uuwi kapag hindi ako nakabili ng kahit na ano para sa kanya. Capybara, capybara, capybara. Sobrang kinakabahan na talaga ako nito, te, kasi last day na namin. And thankfully na lang nakita ko tong parang mini keychain na to. Sobrang cute niya, and unang tingin ko pa lang sa kanya, alam kong parang kaming dalawa siya ni Brix. And parang couple-couple pa siya. Excited na makita na to. Ang hirap-hirap ko hinanap yan. Pero I think na-complete ko naman lahat ng missions ko sa Korea. Oras na para umuwi! Hinatid kami ni Kuyang driver dito sa airport. Sobrang bait niya. Salamat! Okay. Makandang umaga! Kumain muna kami saglit. Nag-order lang ako ng fried chicken kasi parang nagkikrave ako sa fried chicken. Namimiss ko yung chicken joy ng Jollibee. Ewan ko ba, pero latak na ako nito. Parang lamog na ako doon nasa airport kami. Habang inaantay namin yung aming sundong eroplano. Yes. And it's time to go home. Diyos ko, yung postura ko para akong 10 years sa Korea. Para akong OFW. Mukha ko mong balikbayan. Bakit naman parang nanunuyot na ako pag uwi? At matapos ang 4 na oras na flight, nasa Pilipinas na ulit ako. Pero meron pa tayong pinaka-last na agenda. Kailangan ko maibigay itong pasalubong ko kay Brix. Let's see kung maganda ang reaction niya. Game.
Wow! Fake Keme. Thank you naman. Ano magiging reaction mo ang taga ko hinanap sa Korea yan? Thank Dito you ka. so much. Sobrang nag-enjoy ako dito sa challenge na to. Very unique siya. Hindi ko pa nagawa itong mga ganitong challenge before. Let me know kung saan bansa niyo ako gustong pumunta next. This is your sign na ituloy na yung mga pinlano mong travels. Kasi itong travel na to kahit na biglaan, sobrang nag-enjoy talaga ako.